Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Agent Ali Movie 2, halina't simulan na natin. Isang grupo ng mga pirata ang lihim na pumasok sa isang pasilidad at inutusan ang mga siyentipiko na buksan ang vault, ngunit nagatubili ang mga ito. Ipinaliwanag ng punong siyentipiko na hindi matatag ang Asrium at maaari itong magdulot ng matinding pinsala kapag ginambala, ngunit hindi siya pinakinggan. Isa sa mga siyentipiko ang nagtangkang lumaban kaya ginawa siyang halimbawa. Dahil sa takot, hinikayat ng iba ang punong siyentipiko na makipagtulungan, at napilitan siyang sumunod. Ngunit dumating ang mga ahente ng MA. May utos silang maghintay hanggang dumating si Iris, kaya naghintay muna sila. Sa wakas, binuksan ng punong siyentipiko ang vault, at sa kanilang matinding pagkagulat, si Alicia ang nakita nila, at nasa kanya na si Iris. Sinubukan siyang salakayin ng mga pirata, ngunit ginamit niya si Iris upang mabasa ang kanilang mga galaw sa loob lamang ng isang segundo. Dahil dito, madali niyang natalo ang lahat. Isang pirata ang tumakas dala ang Asrium, ngunit hinarang siya ng mga ahente ng MA. Sa gitna ng kaguluhan, naihagis ang Asrium sa ere, ngunit agad nila itong pinigilan upang hindi bumagsak at magdulot ng kapahamakan. Matapos talunin ang mga kalaban, inipon ng MA ang mga bihag. Sinubukan ni Alicia na pulutin ang Asrium, ngunit bigla siyang inatake ng matinding sakit ng ulo at nakakita ng mga pangitain. Nilapitan siya ng kanyang kasamahan upang alamin kung ayos lang siya, ngunit binalaan niya itong pigilan ng isang taksil na siyentipiko. Dahil alam ng siyentipiko na nabuking na siya, pinaputukan niya ang control system at tumakas kasama ang pirata habang nagbabanta na ihuhulog ang Asrium. Habang may mga ahenteng humabol sa kanila, sinubukan namang ayusin ng isa ang nasirang sistema. Nabigo siyang pigilan ng pinsala kaya si Alicia ang sumubok gamit si Iris. Samantala, si Bobby at ang taksil na siyentipiko ay hinihila ang bag na puno ng Asrium nang maramdaman nilang yumanig ang gusali. Tumakas ang pirata at iniwan ang kanyang kasama. Sa huli, nagtagumpay si Alicia ngunit bumagsak siya sa sahig dahil sa matinding panghihina. Samantala, si Ali ay mayroon na ngayong makapangyarihang suit na tinatawag na Sotria na nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas. Hindi pa siya ganap na nakakabit dito, ngunit nagagamit niya ito ng maayos. Pinagmamasdan siya ni Nadang at Gans habang isinasagawa niya ang misyon. Dumating si Dito at ipinakilala ang dalawang tauhan bilang mga pinuno ng mga haligi ng ahensya. Ipinakita ni Dong ang kakayahan ni Ali upang ipakita ang Project Sotria, isang kombinasyon ng lahat ng haligi. Sinimulan ni Ali ang pag-atake mula sa malayo ngunit nang hindi tumama, sumugod siya sa mga sundalo. Matagumpay niyang naipasok ang chip upang i-deactivate ang target habang pinipigilan ang mga bala gamit ang kanyang kalasag. Kahit nabutas ang depensa, nagpatuloy siya sa laban at sa huli ay ginamit ang kanyang katawan upang protektahan ang chip hanggang sa tuluyang ma-deactivate ito. Dahil dito, siya ay nabaril. Kalaunan, nabunyag na simulation lamang pala ang lahat. Sinabi ni Dito na hindi pa handa si Ali at hindi pa maaaring aprubahan ang proyekto. Isang misteryosong tao ang gumamit ng footage mula sa pasilidad upang matukoy ang mga ahente ng MA. Bumalik si Alicia sa headquarters at sinalubong ng papuri. Nakipagkita siya kay Ali at tinanong kung nakakaranas din siya ng pananakit ng ulo kapag ginagamit si Iris. Sinabi ni Ali na normal lamang ito at kailangan lang niyang mag-ensayo pa. Hindi pa niya lubos na naipapaliwanag ang kanyang nararamdaman nang bigla siyang tawagan si Ali at umalis agad. Sa pag-uwi, huminto si Ali sa grocery at napansin ang isang lollipop na tanda ni Raiswon. Nakipagkita siya rito at humingi ito ng mga ulat ng misyon, ngunit tumanggi si Ali. Tinanggap ito ni Raiswon at sinabing hindi na siya ahente. Pagdating sa bahay, dumating ang kanyang kaibigan upang mag-aral ngunit nauwi sila sa paglalaro. Nang umalis ang mga ito, iniwanan siya ng mga notes. Habang mag-aaral na sana siya, nagloko ang TV at biglang nagsalita si Nienes, na nag-imbita sa kanya sa isang laro at nagbanta na ilalantad ang mga ahente ng MA kung hindi siya susunod. Iniulat ito ni Ali sa mga nakatataas, ngunit inakala nilang pananakot lamang ito. Nagpasya silang ipadala ang mga batang ahente at iminungkahi ni Dong na subukan si Sotria. Tinanggap niya ang buong responsibilidad at nagpadala ng support team. Sa biyahe, hinak ni Nienmus ang kanilang sasakyan at nagsimula ang serye ng mapanganib na pagsubok. Lumala ang sitwasyon ng salakayin ng mga spider device ang mga sasakyan. Nagpakitang gilas sina Ali at Alicia sa pagsadyap sa mga sibilyan. Sa kalaunan, nabunyag ang katauhan ni Nienmas na isa ring bata na itinaboy upang bigyang daan si Ali.
Sinubukan niyang patayin si Ali ngunit dumating si Alicia sa tamang oras. Tumakas si Nienmas habang binabaha ang lagusan. Naiwan si Alicia at muntik ng mapahamak, kaya binalikan siya ni Ali. Dumating ang mga tauhan ni Raiswan upang imbestigahan ang lugar. Nagising si Alicia sa piling ng kanyang ama na nagsabing hindi maganda ang lagay ng Project Sotria. Kinabukasan sa paaralan, nag-alala si Ali nang hindi makita si Alicia, ngunit dumating din ito at nagdahilan ng tungkulin bilang prefect. Pagkatapos ng klase, nagkwentuhan sila at inamin ni Alicia ang tungkol sa kanyang mga pangitain. Pinayuhan siya ni Ali na magpahinga at mag-relax. Sa sumunod na mga araw, tinulungan ni Alicia si Ali na pagbutihin ang kanyang koneksyon kay Sotria gamit ang pagsasanay sa isipan tulad ng chess at memory drills. Unti-unti siyang gumaling at nagkaroon sila ng sariling handshake. Ngunit muling nagpakita si Nienmas at nagsimula ang panibagong banta. Ipinadala ni Ma ang mga ahente para sa misyon, ngunit hindi isinama si Ali. Nasa kani-kanilang pwesto ang lahat, at nagpadala si Nienmas ng isang gagamba sa control room upang ihak ito. Sinubukan nilang magkunwaring normal, ngunit nakita ni Alicia si Nienmas. Sinundan niya ito at isinama siya ni Nienmas sa isang laro. Samantala, nag-e-enjoy si Baker sa palabas, ngunit biglang lumabas ang mga gagamba at hinabol ang mga tao. Inatake si Alicia ng 3 nahak na karakter. Nailigtas ng koponan ang lahat ng sibilyang nangangailangan ng tulong sa parke. Ngunit mas marami ang mga gagamba kaya na-alerto ang headquarters. Nilabanan at natalo ni Alicia ang mga karakter isa-isa, ngunit sa hindi malamang dahilan ay patuloy silang bumabangon. Napansin niyang hindi sila kayang talunin, kaya tumakbo siya at humingi ng tulong sa kanyang koponan. Nasalubong niya si Nienmas, na ginamit ang mga sapot ng gagamba upang pigilan siya. Habang papalapit ang mga karakter, biglang nawala ang signal ni Alicia sa headquarters at nag-alala ang kanyang ama. Hiniling ni Dang na ipadala si Sotria, ngunit tumutol ang iba. Nagpasya ang general na siya na mismo ang pumunta kahit pinigilan siya, at pumayag din siyang isama si Ali. Dumating ang general at ang kanyang koponan sa lugar at madaling natalo ang lahat ng hadlang. Nilabanan niya ang mga kalaban at tinalo ang mga ito, ngunit muli silang bumangon. Ipinaliwanag ni Sotria na ang mga gagamba ang nag-aayos sa kanila kaya hindi sila tuluyang bumabagsak. Hiniling ng general kay Sotria na dagdagan ang kapangyarihan at muling lumaban. Sa pagkakataong ito, tinalo niya ang mga kalaban ng husto hanggang hindi na sila makatayo. Sumingit si Nienmas at itinali si Ali sa lupa gamit ang mga sapot, ngunit ginamit kanyang lakas upang makabangon. Ang ingay na nalikha nito ay sapat upang ma-alerto ang general at lumapit si Ali kay Nienmas na may balak na patayin siya, at nagkaroon si Alicia ng isang pangitain. Pinaputukan ni Ali si Nienmas, ngunit dumating ang general sa tamang oras upang ilihis ang bala. Sa headquarters, nagpanik ang lahat dahil hindi nila makontak ang sinuman sa field. Dumating si Doto at nagtanong kung ano ang problema dahil may natatanggap siyang mga tawag mula sa gobyerno. Ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon, ngunit naputol ang usapan nang dumating ang general at sinabi kay Dong na nakabalik na sila. Bumalik si Ali na suot ang suit ni Sotria at pinalakpakan siya dahil narinig ng lahat ang kanyang nagawa. Kinuha ng general si Iris mula kay Alicia dahil masyado itong mapanganib. Dinalaw ni Alicia si Ali at hindi mapigilan ni Ali ang pagmamayabang tungkol sa kanyang performance. Ikinulong si Nienmas, ngunit hiniling niyang makausap si Agent Dong. Sina Raiswan at ang kanyang koponan ay pumunta sa isang abandonadong pasilidad at natagpuan ang isang control room sa ilalim ng lupa. Nagsimula silang maghukay upang makahanap ng impormasyon. Isa sa mga ahenteng nangongolekta ng mga gamit ni Nienmas ay naiwanang bukas ang kanyang laro, na kalaunan ay napatunayang isang malaking pagkakamali. Sinabi niya kay Dong na tuloy pa rin ang kanyang plano at ipinadala ni Zero ang kanyang pagbati. Nalaman ni Raiswan na alam ni Nienmas kung nasaan sila, na pinatunayan ng magpadala ito ng gagamba sa kanila. Sinabi ni Alicia kay Ali na iwan muna si Sotria dahil nakita niya sa isang pangitain na nagdulot ito ng matinding pagkawasak at si Sotria lamang ang natira. Nang malaman ni Ali na wala na naman si Iris kay Alicia, inakusahan niya itong nagseselos. Nasaktan si Alicia at nagtalo sila, ngunit naputol ito ng makarinig sila ng kakaibang tunog. Isa pala itong lollipop, at ginamit ito ni Raiswan upang balaan sila na nahulog sila sa plano ni Sarah. Nawalan ng kuryente at iniulat ni Dang na nabutas na ang seguridad ng headquarters. Dahil dito, iniutos niya ang Island Protocol. Kinuha ni Ali si Sotria at nagulat si Alicia na kahit matapos ang lahat ng sinabi niya ay gusto pa rin itong gamitin si Sotria.
Isinuot ni Ali ang suit at sinubukan nitong ipaalam na pinakialaman ito ni Nienmas, ngunit hindi ito pinansin ni Ali. Lumabas siya at nakita niyang kontrolado na ni Nienmas ang mga droid. Sa halip na umiwas, pinili niyang dumaan at labanan ang mga ito. Nakaramdam siya ng matinding pagtutol at nagtaka kung kailan natutong lumaban ng ganoon si Masdri, ngunit ipinaliwanag ni Sotria na programa iyon ni Niena. Dahil mas malakas siya, nagawa niyang labanan at talunin ang maraming droid, ngunit napakarami nila at nagsisi siya sa rutang pinili niya. Nakita ni Alicia ang kanyang ama at ang mga tauhan nito at hiniling niya si Iris, ngunit tumanggi ang ama. Isang kaibigan ng kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng Iris at pinaalalahanan siyang mag-ingat. Tumakbo siya patungo sa control room ngunit may narinig siyang ingay kaya bumalik siya. Laking gulat niya nang makita ang kanyang ama na walang malay sa sahig. Patuloy na dumarating ang mga droid at patuloy na lumalaban si Ali gamit ang ibahuso o ibang galaw. Tinamaan siya ng isang droid at sinubukang hawakan ang kanyang mukha, ngunit ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang itulak ito at idikit sa pader. Kahit mahina na, nagawa pa rin itong hawakan ang kanyang mukha at tanggalin ang suit. Doon nalaman na si Alicia pala iyon at ang lahat ng droid na kanyang nilalabanan ay mga ahente ng MODA. Nalasan si Sotria ni Nienmas. Umalis si Sotria sa katawan ni Ali at lumipat sa walang malay na katawan ni Alicia. Sinabi nito na tapos na ang misyon niyang gisingin si Sotria at oras na upang palayain ang cyber. Sinubukan ni Ali na pigilan si Sotria, ngunit bigo ang lahat ng kanyang pagtatangka at naiwan siyang walang laban. Pumunta si Sotria sa pangunahing opisina at hinanap ang mga executive, ngunit inakala nilang si Ali iyon. Nalaman nitong sinimulan na nila ang Island Protocol at sinubukan silang habulin, ngunit pinaputukan siya kaya inatake niya ang mga ito. Lumabas si Nienmas mula sa kanyang selda at kinuha ang kanyang makina. Habang papalabas, nakita niya si Ali at tinawanan ito dahil nahulog sa kanyang bitag. Dumating ang koponan ni Raiswan at pinatumba siya gamit ang taser. Tinulungan ni Raiswan si Ali na tumayo at binigyan siya ng talumpati tungkol sa hindi pagsasayang ng kanilang mga sakripisyo. Tumayo si Ali bago pa matapos ang talumpati at ginamit si Iris. Nalaman nilang ginagamit ni Sotria ang makina upang ihak ang buong gusali at nais nila itong sirain, ngunit pinigilan sila ni Ali. Ginamit niya si Iris upang baligtarin ang programa ni Nienmas at tukuyin ang lokasyon ni Sotria. Nang makarating sila, sinubukan ni Sotria na i-recruit sila, ngunit inatake siya ni Raiswan at naglaban sila. Ipinaliwanag ni Sotria na pinuprotektahan ng Island Protocol ang mga executive sa ganitong sitwasyon. Inatake nila siya at kahit malakas siya, nagawa nilang mapatamba at mapigil siya. Nag-alinlangan si Ali dahil sa katawan ni Alicia, at sinamantala ni Sotria ang pagkakataon upang makatakas. Nagkaroon ng tagas ang lagusan kung saan naroon sina Dong at Gans. Tinalo ni Sotria ang lahat at pinatumba sila maliban kay Raiswan na nakapag-teleport. Nagkaroon sila ng matinding labanan, ngunit masyadong malakas si Sotria at binigyan si Raiswan ng isang malakas na suntok. Hahagupitin na sana ni Sotria si Raiswan nang makawala si Alicia at Hamarang. Madali siyang natalo. Pumunta si Sotria upang paganahin ang makina, ngunit nakawala rin si Ali at pinigilan siya. Tinalo ni Sotria si Ali, ngunit ginamit ni Ali ang override mode ni Iris. Nakita niya si Alicia sa ibang dimensyon at sinubukan niyang lapitan ito, ngunit pinigilan siya ni Sotria. Nakiusap siya, ngunit isang tinig mula sa likuran ang nagsabing siya ang may kontrol. Iyon ang tinig ni Sarah, ang tunay na kumokontrol kay Sotria. Inutusan ni Sarah si Sotria na atakihin ang katawan ni Ali, ngunit pinigilan ito ni Raiswan. Tinanong ni Sarah kung bakit patuloy siyang lumalaban kahit alam ni Sotria ang bawat galaw niya. Doon ipinakita ni Ali ang hindi alam ni Sotria, ang kanyang pagiging tao, ang kanyang espiritu. Sa labas, pinrotektahan ng mga matatanda ang katawan ni Ali habang nilalabanan si Sotria, habang sa loob ay si Ali ang nakikipaglaban. Sa huli, tumama ang isang palaso na pinaputok ni Alicia at napatunayan ni Ali na siya ngayon sa pamamagitan ng kanilang espesyal na handshake. Humingi siya ng tawad at magkasama nilang nilabanan si Sotria gamit ang kanilang imahinasyon. Sa huli, natalo nila si Sotria at naiwan lamang si Zero. Ikabit ni Ali ang gagambang ginawang panlunas sa gitna ng dimensyon at nagbukas ito ng wormhole. Habang tumatakas sila, hinawakan ni Sarah ang binti ni Ali, ngunit isinakripisyo ni Alicia ang sarili upang mailigtas siya. Bumalik si Ali sa kanyang katawan at nakiusap kay Alicia na magising, ngunit hindi ito gumising. Balak sana ni Dang na ilipat si Sotria sa archive, ngunit nag-alinlangan siya.
Sa kabila ng paghikayat ni Gans, tinuloy niya ito ngunit tinanggihan ang kanyang access. Dumating si Doto at sinabing sila na ang kukuha ng proyekto. Sinabi rin niyang suspendido si Dang dahil naligay sa panganib si Maria. Nagkaroon ng pagsusulit ang mga bata nang wala si Alicia. Hindi naging maayos ang pakiramdam ni Ali. Binati sila ng guro at ibinigay agad ang resulta, kung saan mataas ang nakuha ni Ali. Hindi siya sumama sa kanyang mga kaibigan at sa halip ay dumalaw kay Alicia, ikinwento ang lahat at iniabot si Iris. Napansin niya ang pagbabago sa vital signs at tumawag ng doktor. Dumating ang ama ni Alicia, ngunit masamang balita ang ibinigay ng doktor dahil hindi na siya nakakaalala ng sinuman. Sa huling eksena, nagkita si Nadong at Gans kay Raiswan na nagbigay sa kanila ng makina ni Nienmes na naglalaman ng lahat, kung magagawa nilang ma-decrypt ito.